Hello guys! Ako si Net at welcome po ulit dito sa Netas. So, ang video natin today, magre-register po tayo sa e-travel online. Ayan. So, sa inyong browser, Google Chrome po ang gamit ko. Sa search tab, type lang po natin o i-search natin yung etravel.gov.ph. Ayan. So, ingat lang po. Ito nung pumunta ako sa consulate po nung kumuha ko ng OEC dito sa Hong Kong. So, mayroon tayong kababayan nagpapaturo kung paano mag-register sa e-travel. Kasi yung napupuntahan niya pong website, may bayad, $90 pa naman. So, libre lang po ang e-travel. Ayan. So, kapag napunta po kayo sa site na may bayad, huwag nyo pong ituloy kasi libre lang po ang e-travel registration. So, ayan po, sundan nyo na lang po etravel.gov.ph. Tapos, ganito po yung first page na makikita natin. Ayan. So, dito po sa register. So, Philippine Travel Information System. So, register. Philippine passport holder ka ba or foreign passport holder? Pili po tayo. So, dito tayo sa Philippine passport holder. Ayan. So, citizenship. Ano lang po natin yung drop-down arrow. So, citizenship, Filipino tayo, travel type. Okay, ano na natin? Okay, Filipino. Tapos, dito sa travel type, arrival entering the Philippines or departure leaving the Philippines. So, sa arrival po, ito yung mga papauwi ng Pilipinas. Kapag departure naman, papaalis po kayo ng Pilipinas. So, pili po kayo. Sa akin ay arrival. Wala naman masyadong pagkakaiba po sa information na ilalagay natin. Okay? Travel. Okay, arrival. So, papauwi tayo ng Pilipinas. Transportation type. Tayo po ay sasakay ng eroplano kaya air. Date of arrival. So, yung date ng uwi nyo po sa Pilipinas, January 15. Ayan, 2024. Tapos, enter your email and then pagkalagay nyo po ng email nyo, re-enter your email tapos tap po natin yung continue. Ay, sorry. Ito pala yung I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking. So, i-ano natin yan. Itap natin yung I agree. Yes, I agree. Tapos, itap po natin yung continue. Maglalagay ako ng email ko, guys. Okay, so tap natin yung continue. Okay, dito naman, personal profile. So, personal information lang naman po ito, guys. So, first name, middle name, optional. Last name, suffix, optional. Passport number, dito sa sex, female or male, female. Tapos, date of birth. Sa date of birth, guys, hindi po kayo magta-type, i-ano natin, dito po kayo sa calendar. Ayaw kasi tanggapin pag tina-type lang eh. So, dito po kayo sa calendar mamimili. So, calendar, citizenship, Filipino, country of birth, Philippines, kung ipinanganak ka sa Pilipinas. After nyan, tap next lang po tayo. Ayan, so maglalagay lang ako ng info ko. Okay guys, so sa bandang baba, passport number, country of birth, occupation, tap nyo lang yung drop down arrow and yung mobile number natin. Tapos nyan, tap next. Permanent country of residence, so ito po yung permanent address nyo. So ilalagay nyo lang po dyan. Tap lang natin yung dito sa country, Philippines. Tapos, so, mag-ano na yan, i-tap nyo na lang po yung drop down arrow, tapos pipili na lang kayo. Gaya nyan. So, Cavite. Hanapin natin Cavite. Ayan, Cavite. Municipality, 13. City of 13, Martires. Ayan. Tapos, barangay, Perez. Ayan, Perez. House and building number. So, house number nyo po. Address line 2, optional. So, wag na nating lagyan. So, house number and building lang po ang ilagay or street po ang ilagay natin.
Okay, next po sa address natin po, travel details of Philippine arrival via air. Yung date is January 15, 2024. So, country of origin. So, saan po ba kayo manggagaling? Ako ay Hong Kong. So, ilagay po natin Hong Kong. Kung saan po kayo manggagaling yan ang ilagay nyo po. Are you an overseas Filipino worker or OFW? Yes. OFW classification. Itap nyo lang po yung mga drop down arrow ha. OFW classification. Land-based or sea-based? Land-based po tayo. Kung sea-based kayo, lagay nyo po sea-based. Purpose of travel. Okay, so dito sa purpose of travel, business or professional, convention, pili po kayo dito. Pwede tayo dito sa holiday. Pwede sa holiday, pleasure or vacation, pwede din sa others, or pwede ring returning residence. Dito tayo sa holiday. Okay, date of return. 30, January 30. Ayan. Tapos travel type, ilagay niyo po kung kailan ang balik nyo sa bansang pinanggalingan nyo or babalikan nyo. Tapos travel type, aircraft, passenger, or flight crew. So aircraft, passenger po tayo. Tapos name of airline, pili po tayo. So anong airline po ba ang sasakyan nyo? So akin ay Cebu Pacific. Okay guys, dun sa mga hindi po lumalabas yung airline or hindi makita yung or hindi nalabas yung inyong flight number, dito po kayo sa special flight. Okay, sa mayroon naman, ilagay nyo po yung flight number nyo and then yung name of airline. So sa wala, dito po kayo. Ito, madali lang naman kasi pag meron eh. So, lagay po tayo dito sa special flight. Flight number. So kung wala po, hindi po nalabas yung inyong flight number guys, at ayaw ma-type dyan, lagay lang po kayo 50. Okay? So 50 lang po. Kailangan kasi 5 digits yan. So sa mga ayaw lang po lumabas yung flight number dyan sa search option. Okay? Tapos nyan, airport of arrival. Saan po ba yung lapag ng inyong eroplano? So, sa naiyan naman lagi, diba? So, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. So, saan po yung lapag nyo? Yan. Tapos, seat number, optional lang naman. So, pwedeng hindi na po natin lagyan. Okay, so sa mga hindi po makita yung flight number, ayaw lumabas or ayaw tanggapin, i-tap nyo lang po itong special flight, tapos flight number, maglagay lang po kayo ng 50. Okay po, so yan po ay para doon sa hindi makita or ayaw lumabas yung flight number, para mabilis tayo. Tapos next, kailangan lang naman po mayroon kayong green QR code. Tapos destination upon arrival in the Philippines. So mag-hotel ka ba, residence or transit? Residence na tayo. Tapos para same as permanent country of residence. Ito na lang itatap natin para mag-auto-filled na lahat ng information. So address lang naman natin yan. And then, contact information, maglalagay lang po tayo ng contact information natin. Paglagay po natin ng contact information, tap natin yung next. Okay, as of July 2023, so hindi na po kailangan ng COVID-19 vaccination requirement. So, hindi na po kailangan yan. Tapos, countries worked or visited and transited in the last 30 days, optional. Optional lang naman yan, so wag na natin lagyan. Tapos dito sa bandang baba, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have a communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? No. Have you been sick in the past 30 days? No. Tapos, tap natin yung next. So, ito na po yung summary ng ating personal information.
tatakpan ko na lang yan. Scroll down lang natin, tapos tap natin yung submit. Okay, congratulations, you have successfully submitted your, important information. Close natin to. So, ito po yung kailangan natin. Pwede nyo yun i-screenshot or dito po sa baba, download QR code as image. So, mapupunta po siya sa inyong gallery. Or, ito na lang po yung pwede naman yung naka-screenshot lang. Ang importante lang ay register po tayo online. Pwede nyo rin pong ipaprint para magkaroon kayo ng hard copy. Okay, so ganun lamang po ang pagre-register sa e-travel. So libre lang po yan ha. Ayan, sa mga pauwi ng Pinas, enjoy happy trip, safe trip, and enjoy po sa bakasyon. Ayan, so ayan, thank you so much for watching. I'll see you in my next videos guys. Bye-bye!